Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga ka-clans ng Noromor clans at sa lahat ng dako ng ating mundo. Ang mga kapanood nitong video na to ay welcome. Ang ating tema, sinasabi sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa aking langit, sabi ni Jesus Christ, kundi yun lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So ito yung salitaan niya na yung tumutupad lang ng kalooban, sabi niya, ang makakapasok sa kanyang kaharian. Hindi lahat ng tumatawag, okay? So, marami tayong aayusin muli nitong mga yung mga pinapasok ko sa inyo. Kahapon, kanina, nagpasa ako sa inyo ng mga verses. Yung tungkol kay Pablo. Si Pablo kasi bago ma-convert as Christian, nandoon muna yan sa mga lumang paniniwala na halos kasapakat pa siya sa pagpatay, pagpahirap ng mga Kristiyano. Ayaw nga nila tanggapin ang Christian sa Jerusalem ng may mga religion doon na malalaki. Akala nila binabago ni Jesus Christ ang kautusan Kaya nila tanggapin. Pinag-iinitan sila Jesus Christ at saka ang mga apostol. Actually pinasa ko kahapon itong si Pablo, di pa siya Christian noon, di pa siya apostol. Kumukuha siya ng mga kasulatan, pina-approvean sa mga high priest. Ang high priest kasi ang dito sa New Testament, mga saserdote ang tawag doon. Mga pare, ang pare doon ang tawag, saserdote. Kumukuha siya doon ng kasulatan para dakpin ang mga makikita niyang kahit sinong mga mananampalataya doon kay Kristo, ang mga Kristiyano. So ayaw nila ng Kristyanismo at ang gusto nila yung luma pa. Kaya kasi sinasabi ko sa una kong mga videos na kontrabida sila nung time na yun, nung panahon ni Jesus Christ. Ayaw nila tanggapin si Jesus Christ, kaya nga humantong sa pinapatay na nila So ito namang inano ko kanina, ipinasa, ang sabi naman doon ay itong si Pablo, hinuli naman ng iniimbestigahan ng Haring Agrapa. Hinuli siya. Sabi na, Haring Agrapa, ito ang nangyari. Nung papunta siya sa Damasco, ito yung pagka-trap kay nagalit na si Jesus Christ. Itrinap na siya doon kasi huhulihin na naman ang mga Kristiyano doon. Minsan pa nga pinapatay pa Kung mababasa niya nung ipinasa ko kahapon. At nung time na binulag siya ng Panginoon, sabi na, Panginoon, sino po kayo? Sabi ni Pablo, ako si Jesus, ang inyong pinag-uusig. Pero ang pinag-uusig na ang mga alagad, ang mga Kristiyan mga Kristiyano sa Damascus. So sabi na, magbangon ka at susuguin kita doon sa mga taong mga nadidimlan patungo sa liwanag, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa akin, sa Diyos, patungo sa Diyos. So ito yung malaking dito issue na ang pagwala ka sa Diyos, nasa kapangyarihan ka ni Satanas. At kung yun nga, yung wala kang katulad mga minsan nagko-comment sa akin ng mga pamangking ko mismo, ayaw sabi na, Engko, doon ka na lang, kami dito kami. Kumbaga,
pag wala ka sa Panginoon, saan ka? Dalawa lang ang nag-aagaw dito na pwersa eh. Pag hindi ka sa Panginoon, kay Satanas ka sa kalaban. Kasi sabi nga sa una kong binasa eh, ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Ngunit ang mga anak ng Diyos, hindi na yan maaaring anhin ng dyablo kasi protektado na yan ni Jesus Christ at ng Ama. At hindi yan maaaring magpatuloy na sa pagkakasala. Ito yung excuse me. Ito yung aking ipinasa sa inyo. Na itong pinag-uusapan natin, pag-aayos ng ating sarili tungo sa kalangitan, pagsunod sa mga kagustuhan. Sabi nga, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa aking langit, kundi yun lamang tunutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So itong yun ang itinuturo ko, yung kalooban. Ano bang kalooban ng amang nasa langit? Itong itinuturo natin, itong nasa Biblia. Sabi ko nga, ang una kong live, walang religion na itinuro ang mga apostol at ni Jesus Christ. Tao lang nagawa niyan. So may sinabi si Pablo, nung makonvert na siya as Christian, naging apostol na siya, sabi niya, ang ipinako sa cross, yan daw ang religion. Si Jesus Christ, kasi magkakaisa sa kanya ang mga tao. Yun ang religion, si Jesus Christ. Hindi yan masyado in-emphasize ni Pablo, pero yun talaga ang tinutukoy na, yung napako sa cross, yung sabi ng religion. So, itong si Jesus Christ, mayroon kayong inaayawan dito ng salita na born again yan si Inkoy, ano na yan eh, iba na yan. So, ang sabi ni Jesus Christ, kasi mayroon nagtanong dyan na isang Pariseo, mga kasamahan ito ng mga pari. At sila nga nakikriticize lagi sa mga apostol, sa mga kay Jesus Christ. Sabi na, pumunta siya ng gabi kasi nahihiya siya. Mataas siya na tagapagturo ng Israel. Tapos pupunta kay Jesus Christ na ang akala nila parang gusgusin lang si Jesus Christ. Pinanganak lang sa sabsaban. So, pumunta siya ng gabi. Sabi na, Guro, alam ko galing ka sa Diyos. Walang makakagawa sa ginagawa mo kung hindi ka galing sa Diyos, sabi ni Nicodemo. Ano ang sagot ni Jesus Christ? Nicodemo, sabi na, unless he is born again, you cannot see the kingdom of heaven. Unless a man he is born again, you cannot see the kingdom of heaven. Sabi ni Nicodemo, paano, Panginoon, paano, sabi niya, Master, may papanganak, mapapasok ako sa tiyan ng aking ina, matanda na ako, at ano ba yan? Okay, so umano ka kasi may ginagawa ako. Ang sabi, paano nga ako makakapasok pa ba uli ako sa tiyan ng aking ina? Ang sabi ni Jesus Christ, Nicodemo, unless he is born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of heaven. So, kailangan pala ito, ito palang sinasabi, kailangan ipanganak ka sa tubig, baptismado, immersion. Pangalawa, ipanganak ka sa Spirit. Ang ipinanganak sa Spirit, ito yung ibinibigay ng Diyos na special sa atin. Sinasabi ko nga, ito yung comforter, ang isang katawagan dito sa Holy Spirit na to, tagapagpaalala, i-comfort ka, at maraming maraming ibig sabihin dito. Sabi ni Jesus Christ, if you love me, obey my commandment. Sabi na, hihingi ako sa Ama ng karagdagan ninyong tagapagturo at para ibigay at mananatili sa inyo